Good morning, everyone. Welcome to our daily morning devotional. It's April 24, entitled Trust in Times of Affliction. Sa Psalm 63 verses 5 to 6, My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips, when I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. So dito, mapapansin natin na ang ating kaluluwa ay dapat mapabanal. At mas-satisfy na kahit anuman ang mangyayari sa buhay natin, anuman ang sasabihin natin, ay magbibigay nawa ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan, dahil ito yung nagpapakita ng pagkakagalak sa ating mga puso. Many hours I have passed in wakefulness and pain, but I have had the precious promises of God brought so fresh and with reviving power to my mind. The dear Savior has been very near to me, and I love to meditate upon the love of Jesus. Kapag tayo ay nakatry na, nakasubok at nakatikim na ng pag-ibig ng Panginoon, bawat oras tayo ay magigising mula sa pagkakatulog. At tayo ay merong magmumuni-muni tayo sa mga dakilang pagpapala at mga pangako ng Diyos na magbibigay sa atin ng preskong kapangyarihan, preskong biyaya, na ito'y magpapabuhay sa ating mga pag-iisip. Ang ating minamahal na tagapagligtas, siya ay napakalapit sa atin, at mahal na mahal ko ang pagmuni-muni sa kanyang pag-ibig. His tender compassion and the lessons which he gave to his disciples become clear and so full of meaning that they are the feeding of the soul upon heavenly manna. So sa kanyang pagpapala at pag-ibig sa atin, ito yung lesson na pinagkaloob niya sa kanyang mga disipulo, na ito'y malinaw na kanilang naiintindihan at napakapunong-puno ng makahulugan na mga pagpapakain sa kaluluwa, at tinatawag itong mana. When the Lord sees fit to us, lie there patiently and reflect, and when the Holy Spirit brings many things to my memory, precious beyond expression, I do not know what reason I have to complain. I call to mind the verses which have been a comfort to me many times in my affliction. So, tayo ay kahit nasa gitna ng kalungkutan, kapag ating pinapakinggan ang tinig ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng mapagpasensya at nare-reflect sa ating buhay ang karakter niya. Ang kanyang banal na espiritu ay pinagkakaloob sa atin, at ang lahat ng bagay pinapaalala sa atin sa ating memory. At ang kanyang pagpapala ay nagpapakaloob sa ating mga ekspresyon. Wala nang rason na tayo ay magreklamo, dahil tinatawagan tayo na mag-memorize ng kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita, dahil ito'y magbibigay aliw sa ating buhay sa lahat ng panahon, sa panahon na tayo ay nalulungkot. I see not a step before me as I trade on another year, but the past is in God's keeping. The future His mercy shall clear, and what looks dark in the distance may brighten as I draw near. So, hindi natin makikita ang ating kinabukasan. Hindi natin alam ang ating patutunguhan. Ngunit nalalaman natin sa mga nakalipas na panahon, ang Diyos ay inaalagaan niya tayo at may care siya sa atin. Kaya sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay sa pamamagitan ng kanyang awa, magiging brighten ang future natin sa kanya. At malinaw niya itong pinagkaloob sa atin. Kahit sa tingin natin ay napakadilim ang ating paligid, ngunit kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, makikita natin ang kaliwanagan ng katotohanan. O restful, blissful ignorance, 'tis blessed not to know. It steals me in those mighty arms, which will not let me go, and hushes my sad soul. So I go on, which will not let me go, and hushes my sad soul to rest on the bosom which loved me so. Tayo makakapagnagumpay, tayo makakapahinga, tayo mapagpapalain, at bibigyan ng mas more than pa na karunungan. At habang tayo nananatili sa Kanya, makakamit natin ang walang hanggang pagpapala, na hindi niya tayo iiwan, at kahit tayo nalulungkot, tayo ay makakapahinga,
sa isang Diyos na nagmahal o labis tayong minamahal. So I go on, not knowing. I would not if I might. I would rather walk in the dark with God than go alone in the light. I would rather walk with Him by faith than walk alone by sight. So ito po ang dapat nating panghawakan, na tayo ay pupunta sa isang lugar kahit hindi natin alam. Ang importante, nandyan ang Diyos at ito yung kanyang kalooban. Kahit na tayo ay naglalakad sa kadiliman, bagkos kasama natin ang Diyos, hindi tayo mangangamba. Kaysa naman nag-iisa tayo na tingin natin ito'y liwanag. At mas gustuhin ko pang lumakad sa pananampalataya na kasama siya kaysa lumakad na nag-iisa o lumakad sa paningin na nag-iisa. My heart shrink back from trial which the future may disclose. Yet I never have a sorrow but what the dear Lord choose. So I send the coming teardrops back with a whisper word He knows. So, ang ating puso ay mapupuno kahit na tayo ay may mga pagsubok. Ngunit pinapatatag naman tayo ng Panginoon dahil ang mga pagsubok at mga kalungkutan, ito yung paraan ng Panginoon para tayo mas maging close sa Kanya, mas maging closer. At tayo'y pinili ng Diyos para maging kamanggagawa niya at tayo ay makakapanagumpay dahil tayo ay bibigyan ng mas more than pa na karunungan at pagpapala. So sa umagang ito, tumutukoy ito sa manampalataya at maniwala sa panahon na tayo nabibigo, sa panahon na tayo nalulungkot. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi ito salita lamang, kundi may papakita natin ito sa gawa na may pag-ibig at pananampalataya. Ihingi po natin ito sa Panginoon dahil nasa proseso po tayo lahat. Ialay natin ang buong puso natin, ang buong pag-iisip natin sa salita ng Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Dahil wala po tayong magagawa sa ating mga sarili, bagkus ang Panginoon lamang ang nagkaloob sa atin ng pagpapalang ito upang makapanagumpay tayo. At ito'y kanyang pangako, makakapanagumpay nga tayo dahil sa Kanya. Dahil siya na mismo ang nanagumpay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.